Sa gitna ng unos, meron pa ring mga magnanakaw. Ang isang pamilya sa Maynila may isinugod ng ang kaanak sa ospital, natangayan pa ng motorsiklo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Jazz Paredes. Pansinin ng dalawang nakapayong na ito na nilapitan ng isang motor tanghali ng July 23 sa Santa Ana, Maynila. Sa ilan pang kuha ng CCTV, makikitang palinga-linga sila habang nasa kabilang bahagi na ng kalsada. Maya-maya, binalikan nila ang motor sa kasinakyan palayo. Pero ang motor, hindi kanila. Kwento ng may-ari, wala sila sa bahay nang matangay ang kanilang motorsiklo. Isinugod nila sa ospital ang kanyang ama noon. Dagdag sa pag-aalala ay ang posibilidad na pasukin ng baha ang kanilang garahe. Sa dami ng iniisip at pagmamadali, may nakalimutan sila. Nung pauwi, dun lang nag-sink in na parang naiwan yung susi na nakasaksak pa dun sa ano. So, umuwi, pagdating, ayun po, wala na yung motor kung saan siya nakapark. Nalumo na lang ang may-ari sa nangyari. Gamit niya kasi ito papasok sa trabaho at paghatid sa anak sa eskwela. Agad nila itong report sa headquarters ng Anti-Kidnapping Unit. Pinayuhan silang i-post ito sa social media. Madaling araw ng July 25, nakatanggap sila ng impormasyong nahanap na ang motorsiklo bandang Makati area. Pero kinahoy o chinap-chap na ang parts nito bago iniwan ng mga kawatan. Tanggal na po yung top box, wala na po yung helmet, yung intercom. Wala na din po lahat ng laman ng compartment. 4 na sapatos, kapote, tools, tas may mga parts po ng motor na tinanggal din. Yung plate number po nakatanggal siya, nakalagay siya sa compartment. Wala na din po yung bakal na inilagay para dun sa top box. Wala na din po yung sa harapan niya na salamin, mga sticker ng pagkakakilanlan. Unti-unti na raw tinanggal ang identification ng motor at kinuha na rin ang mga pwedeng ibenta. Sa tansya ni Pia ay malaking halaga ng motor parts na rin ang nawala. Sa ngayon ay nasa kamay na ng mga otoridad ang isa sa mga sospek at pinaghahanap pa rin ang partner nito. Ang panawagan ni Pia, sa tingin nyo ay may pagkakakilanlan po dun sa mga sospek, sana po ipagbigay alam din po sa mga pulis at saka ano lang po din siguro talaga na piliing maging mabuti ng lahat po ng tao sa mundo. Na kahit na lahat tayo may pinagdadaan ng hirap, hindi natin pagsasamantalahan yung kahinaan ng iba para sa pansarili nating kapakanan. Ngayong panahon ng kalamidad, mas kailangan natin ng bayanihan kaysa ang lamangan. Mobile Journal Jazz Paredes po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang krimen na ito sa Santa Ana, Manila. Kasama si Mobile Journal Jazz Paredes. Sa Lisigang yata yung tumira ng motorsiklo. Okay, kamusta naman yung tatay ni Pia? Maayos na ba ang kalagayan, Jazz? Kinumusta natin yung tatay ni Pia, Paps, no? Nung nalaman na yung motor ay natangay, syempre dahil bilang ama niyan, alarma. At hirap nga daw maglakad, parang pinilit niya pang tumayo o ayaw na lang niya magpasama sa ospital. Syempre nag-aalala din. Pero sa kabutihang palad ay nasa magandang kalagayan na siya ngayon at bumubuti na rin daw ang kondisyon niya. Pero nasa ospital pa rin ang tatay ni Pia ngayon. Jazz, yung ninakaw na motor, unti-unti na ang kinakarne. Mapapakinabangan pa ba itong motorsiklong ito? Ang totoo niyan, Paps, hindi pa nila alam kung pwede pong magamit yung motor. Dahil hindi pa nagkaroon ng turnover o pagbabalik ng motor sa kanila. Nasa pulis siya pa. Nasa pulis siya pa siya. Yung ninakaw na motor. Tama ka dyan, Paps. Pero yung ang mga nakita nila, yung mga natanggal na parts, sa ngayon tinitignan pa nila kung kaya pang magamit yung motor. Pero mabuti na lamang at nandun pa yung papeles at susi ng motor. Kaya laking pasasalamat nila na hindi yun natangay ng mga kawatan. Bakit daw nasa kalsada nakaparada yung kanilang motorsiklo? Base sa pagkakakwento, Paps, nitong ni Pia, dahil nga nagmamadali sila na pumunta sa ospital, kinuha yung pang-inflate ng gulong doon sa top box. Kaya iniwan na nakaparada yung motor doon sa harapan. At nakasaksak yung susi. Tama ka dyan, Paps. Siyempre, sa pagmamadali din sa pag-aalala, hindi nila naalala yung emergency. Susi. Tama ka dyan, Paps. Siyempre, mas mahalaga pa rin buhay ng tao. Hindi mo na maiisip yun. Pero yun nga ang nangyari, Paps, dahil na rin sa pag-aalala at siyempre, iniisip din, malakas din ang ulan nun, bumabaha din nun, Paps. Naiwan yung motor sa labas at kasama yung susi sa may top box. Base doon sa pag-iimbestiga ng ating mga pulis, yun daw bang mga magnanakaw taga roon din at doon lamang nakatira?
Base sa investigasyon, Paps, no, ang nakikita ng mga otoridad ngayon ay taga doon lang din daw yung mga kumuha. Pamilyar. Tama ka dyan, Pamilyar Paps. sila. Oo. At ang sabi pa, Paps, kaya daw tinanggal yung plate number dahil ginagamit din. Dahil nakikita sa CCTV, sinasakay nila at ginagamit din for personal errands yung motor mismo. Ang mga ginamit pa, paano rin natuntun sa Makating motor? Nang ganong kabilis? Meron daw mga nakakita, Paps, dahil nag-post nga sa Facebook itong si Pia para manawagan at para syempre malaman kung meron bang nagbebenta sa mga online groups ng mga parts o ng motor. At dahil nga din na maagang nasabi o nailapit sa anti-carnapping unit, ay sinundan sa CCTV yung pinuntahan ng motor at doon na nalaman yung eksaktong lokasyon ng motor. May naaresto ng suspect, Jazz, Bakit daw dinala sa Makati? Saan daw dinala yung mga kinahoy na piyesa? Anong sabi nung nahuli? Ngayon ay hindi pa nagkakaroon ng pag-uusap yung ating suspect at si Pia, no? Dahil magkakaroon pa daw ng inquest proceedings bago sila personal na magharap. Pero ang base sa pagkakakwento at investigasyon, dahil yung area na pinagdalhan ay parang 15 minutes away lang dun sa pinagkuhanan Malapit sa lang. park. So baka dahil iniikot at ginagamit nga for personal errands, ay nakarating doon sa Makati. At yung mga parts naman ay hindi pa rin nalalaman kung saan man binenta o dinala sa ngayon. Maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes.